Sir, kailangan bang magpunta sa mga patawag ng security agency? Ayan po mga kaibigan, mga ka-59. Dami na nagtatanong sa atin. Parami ang tanong. Ito may mga sasagutin pa tayo sa mga susunod. Ito napakagandang tanong din to, no? At para dito sa nagtanong ka-59, sasagutin natin yung tanong mo na yan. At syempre, bago natin pagpatuloy ang video, sana paki-like ninyo, paki-share yung ating mga video upload at syempre huwag kalimutan mag-subscribe kay Kuya Isko Official at Guwapong Biyahero TV at syempre yung ating Facebook at Charles Francisco. Ayan po mga kaibigan, mga ka-59. So ayan, ako yung magpapasalamat muna sa mga una nating video na mga nakapanood at yun nga, mag-comment lang din kayo kung gusto nyo may tanong, gusto nyo mayroong sabihin, mag-comment lang kayo at sasagutin natin yan sa ating mga susunod upload video. So ayan na, sasagutin na natin itong tanong ng ating ka-59, no? Ayan. Okay, so yan yung kanyang tanong. Sir, kailangan bang magpunta sa mga patawag ng security agency? Alright, so actually itong situation na to, hindi lahat ito nangyayari kasi may mga agency na hindi naman nagpapatawag ng mga tao nila unless merong kasalanan. Pero ang sagot dito talaga, no, ay kailangan. Alright, kailangan. Bakit kailangan? Okay, marami kasing klase ang patawag ng security agency ka-59, no? Kung ano man ang tinutukoy mong patawag, maraming patawag. Pero ang punto lang dito, kung tayo ipinatawag ng ating security agency, kailangan nating magpunta. Pero depende sa situation dahil may mga proseso ang tinatawag na patawag. Kung anong klaseng patawag man yan. Okay? So, meron kasi mga patawag. Una, ipapatawag ka dahil nagkaroon ka ng problema or mayroong concern or mayroong reklamo sa iyo. Pangalawa, ipapatawag tayong lahat dahil mayroong mga event, mga ganyan. Ang mga security agency ay mga proseso yan na ginagawa. So, depende sa security agency kasi hindi lahat ito nararanasan ng ating mga ka-59. So sa medyo malalaking agency is may mga tinatawag yan na SOP o protocol or mga sistema nila, may mga sistema sila. So sa madaling salita, pag mga malalaking agency na nagpapatawag na ng tao is may letter yan or susulatan ka na ikaw ay mag-report sa opisina at ipapaliwanag kung bakit ka magre-report. Actually, kasama na doon ang NTE kung tawagin nga. Kung halimbawa ikaw ay mayroong kasalanan or mayroong problema, kaya kayo pinapatawag sa opisina para doon ka mag-explain or ipaliwanag mo ang iyong side kung ano mang problemang mayroon ka. Yan, isa sa mga dahilan niya kung bakit ka pinapatawag. So ang isa naman, ibang dahilan naman katulad ng may mga activity. Ano ba yung mga activity ka pangkaraniwang sa security? Yung bang minsan ipinapatawag tayo dahil mag-conduct sila ng neuro-drug test sa atin, or ipinapatawag tayo dahil magkaroon ng firing, no? Kumbaga, pangkalahatan po ito. Ipinapatawag tayo dahil magkaroon ng seminar, yan mga ganyan. So, yung mga ganyang bagay is meron din niyang memo, no? Na ibinibigay sa atin. Na kung saan, papadalahan tayo ng memo, bibigyan tayo ng sulat na kumbaga ikaw ay mag-attend sa ganitong araw, ganitong panahon, ganitong buwan, at tayo ay magkakaroon ng firing or marksmanship man yan, or kung ano man yung gagawin dahil ikaw ay pinapatawag. So, yan po yung proseso. Dapat meron siyang memo na kumbaga ikaw ay pinapa-attend sa mga activity man yan or ikaw ay pinapatawag. Dapat may memo kang nare-receive. Pero, mayroon ding mga security agency na wala ng memo na binibigay. Verbal, no? Minsan tatawagan ka lang, o SG ganito, report ka bukas dito sa opisina. Okay? So, yan ay verbal kung tawagin. So, ang tanong, pupunta ka ba dahil verbal? Pupunta ka pa rin dahil nga sinabihan ka. Kahit na ipinasabi lang sa'yo ng kasama mo or ng OIC mo, is kailangan mo pa rin pumunta kahit na wala kang hawak na memo. Dahil nga, bakit? Pag-uutos pa rin yun. Kumbaga, verbal na pag-uutos sa'yo ng iyong officer. Dahil pag hindi mo na naman sinunod yun, is may kaakibat na sanction na naman yun. So, ito na nga. So ano nga ba ang mangyayari kung halimbawa nga hindi mo sinunod? Mapaverbal man yan or may sulat man yan na natanggap ka na kung saan ikaw ay pinapapunta sa opisina dahil sa kung anong dahilan. Ngayon hindi ka nagpunta. Ano nga ba ang pwedeng mangyari? So ito po yon.
Kasi kung ikaw ay pinatawag or verbal man yan or may memo man yan, kung hindi ka nagpunta, ay lumalabas is hindi ka sumunod sa kanilang mga pag-uutos. Nasa batas po yan, kaya po pwede ka po nilang kasuhan. Alright? So, ang subordination po yon. Kaya kailangan, pag tayo pinapatawag, wala namang problema kung magtanong. Kung halimbawa, kung yan ay verbal, walang problemang magtanong. Ma'am, sir, bakit nyo po ako pinapatawag? Ano po ba ang aking kasalanan or ano po ba ang aking gagawin? Kung wala pong memo. O pag sinabi sa'yo, report ka dito kasi may complaint sa'yo, ipaliwanag yung side mo kung ano man ang naging nangyari dyan sa problema dyan sa iyong duty. So, para mas maayos yun, para maayos siya, so kailangan mo magpunta. Huwag tayo magmatigas. So, kailangan mo magpunta dahil para sa atin din yun, para maayos natin yung problema. Okay? So, kung halimbawa naman, may mga tawag dito, may mga event, marksmanship, ganyan, or may seminar, ayan naman ay minsan mayroong mga agency na hindi na nga nagbibigay ng memo, ganun din. Pwede rin tayo magtanong. Tatanungin lang natin, sir, ano po ba yung gagawin ko? Kasi pinapapunta po ninyo ako dyan sa opisina or saan mang lugar. O, siyempre, pag ipinaliwanag sa'yo na magkanda kayo rito kasi ng sa Sabado or ng neuro at drug test. Kaya punta kayo dito. So, ayan. So, yun po yung mga dahilan. Kasi nga, may mga, minsan, may mga surprise yung mga agency dyan. So, lalo na yung neuro drug test na yan or drug test, nagsusurprise yung mga agency dyan. So, sa mga legit yan. Kasi nga, hindi lahat nagagawa yan. Kaya sa mga SG na hindi nararanasan yan, yung mga agency na alam na natin, yung mga tika-tika ba, yung mga hindi talaga sumusunod sa tamang proseso. So, yan po, mga ka-59. So, at siyempre, pag halimbawa binabaan ka ng memo, ay lalo na yon dahil pag pumirma ka na or binabaan ka ng memo is lalong mas kumbaga mas epektibo yung magiging kaso sa iyo pag hindi mo sinunod yung kanilang pag-uutos. So, tandaan natin, ang security kasi is meron tayong batas. Nasa batas tayo, no? Kaya kailangan natin sumunod kung ano ang kanilang mga pag-uutos. Ngayon, halimbawa, lalo na kung may mga memo, lalo na natin silang sundin. So, ayan po, no? Muli, ang ating channel, Kuya Isko Official at Gwapong Biyahero TV at Charles Francisco yung ating Facebook. Naway, pakisuportahan ninyo ang ating mga upload video dito. Sana nasagot natin yung katanungan at kumbaga dinirekta lang natin doon sa inyong tanong ang aking sagot para mas maiksi natin may paliwanag. So marami pa kasi tayong mga sasaguting mga tanong dito sa ating mga video na mga upload. May mga tanong dito kaya isa-isay natin yang sasagutin. Abangan ninyo yung inyong mga katanungan. Okay, so ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga tagapanood natin. Thank you very much po at mabuhay. Sana mapanood mo ito ka-59 yung nagtanong sa video na ito. So mabuhay po, Kuya Isko Official at salamat sa inyo. Charles Francisco, laging tatandaan, hindi ka iiwanan. Mga ka-59 siya'y palaging nandyan.